Honestly, enough is enough. Ilang beses na po ba nating nakita si Lorraine Badoy spreading claims that later turned out to be questioned, disputed, or unsupported. Tapos po ngayon, red tagging na naman ng isa sa mga miyembro ng prosecution. She posted online that Attorney Ligutan is a member of the CPP, NPA, NDF front, NUPL daw that is linked to the underground or Glumaban, a designated terrorist organization. Forte na po yata ito ni Badoy, red tagging, no? Hindi ko talaga maintindihan kung bakit hanggang ngayon may mga tao pa ring walang sawang pumapalakpak sa ganitong klase ng politics at naniniwala pa rin kay Badoy. Minsan po napapaisip ako, well, sana trolls na lang talaga yung iba. Pero ito yung mga DDS eh. Kasi alam nyo kung hindi, nakakatakot pong isipin kung gaano kabilis at kadaling manipulahin yung opinyon ng mga tao. Hindi po biro yung red tagging, hindi po ito simpleng political attack. Kapag nagbibintang ka ng ganyan kaseryosong allegation, dapat meron kang ebidensya. Otherwise, hindi na po yan responsible speech. Delikado na po talaga yan. Kaya nga, para sa akin, yung 6-month suspension ni Lorraine Badoy ng PRC should have been much more serious. Kasi kung paulit-ulit ang parehong behavior, may karapatan na po tayo, ang publiko, na itanong kung sapat ba yung naging consequence ng action niya. At ito pa po yung ironic, no? The very same people who keep shouting na may silent martial law daw are the same people who continue posting, live streaming, criticizing the government every single day, organizing rallies and attacking public officials online. Non-stop yan. If this were martial law, would all of that even be happening? Tanong ko lang po sa inyo. Hindi ba't mismong realidad yung sumasalungat sa sinasabi at claim nila, di ba? Freedom of speech is protected. Pero po, freedom of speech is not freedom from accountability. Hindi pwedeng gamitin ang constitutional right na yan para magpakalat ka ng accusations without evidence. Mag-red tag o mag-fuel ng galit ng paulit-ulit. It's not opinion, di ba? Tapos maririnig mo pa yung mga linyang kagaya ng sinabi ni Kifi Chu sa rally na, kayong mga influencers at pages, nakalista na kayo, humanda kayo. Excuse me? Bakit parang ang dali-daling manakot? Hindi ba dapat ang kultura ng intimidation yung kinukondena natin regardless of which political camp it comes from? Ngayon pa lang ang iepal na, di ba? Ang gobyerno should stop treating this as ordinary political noise if there are actual legal violations involved. Kung meron pong paglabag sa batas, then let due process work. Hindi po pwedeng basta na lang natin sasabihin na, hayaan mo na, normal na yan sa social media ngayon, normal na yan sa kanila. Because the longer misinformation and reckless accusations go unchecked, the more divided our society becomes. At sa mga supporters po, mag-isip naman po tayo. Huwag po nating hayaang gamitin tayo ng kahit na sinong personality para magalit sa kapwa natin Pilipino nang walang sapat na ebidensya. Kasi ang loyalty natin should never be to any politician. It should always be to facts, to the rule of law, and most importantly, to this country, to the Philippines.